Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pong si Banat Bay, ito pong si Coach Oli at itong si Boss Dada TV, itong mga banateros ay pinakakasuhan po ng pamilya ni Percy Lapid. Yan po ay ayon kay Attorney Toto Kausing. Sa kanyang vlog, ibinulgar niya na balak ang kasuhan ng pamilya ni Percy Lapid itong banateros. Bakit daw? Dahil po sa ginawang interview na itong tatlo nitong banateros dito kay Mr. Bantag. Ito daw po ay labag sa batas. At ito, paririnig ko po sa inyo yung portion ng vlog ni Tony Kausing o ni Engineer Toto Kausing na ating kaibigan para maintindihan natin kung bakit dapat kasuhan itong tatlong ito. Si Banat Bay, mga vloggers po ito. Si Banat Bay, si Coach Oli, at itong si Boss Dada TV. So ito mga kababayan, pakinggan po natin. So ang atin pong pag-usapan sa ngayon ay yung itong kasalanan, itong krimen na ginawa ni Banat Bay na vlogger. Banat Bay, si Coach Oli na vlogger, na kapatid daw ata niya to. At saka si Boss Dada TV na mga vlogger ni Bantag. Ayan ang pag-usapan natin sa ngayon. Ang kanilang ginagawa ay in-interview si Bantag. Anong ibig sabihin ng pag in-interview si Bantag? Biro mo, in-interview si Bantag tapos medyo nakatabo na mukha pero halata mo na si Bantag ang ini-interview. Ang ginawa ng tatlong ito na si Banat Bay na tinawa si Coach Oli tsaka si Boss Dada na tinagurian ni Nino Barsaga na mga bayaran at kumita kay Bantag ay in-interview na si Bantag. Alam naman nila na si Bantag ay wanted. Pag wanted, fugitive from justice. Ang sino man na tumutulong sa wanted ay nagkakasala ng krimen na obstruction of justice. Yan ang unang kasalanan na ginawa nitong tatlong ito. Kasi binibigyan pa nila ng glorification. Na parang mayabang pa, ipinagbubunyi at ibinibigay kailangan sasabihin sa mga mamamayan na si Bantag ay dapat sa pamamarisan kasi magandang ugali. Sa ginawa nilang yan ay sinira nila hanggang nagkasala sila sa krimen na obstruction of justice una. Ang pangalawang kasalanan nila ay yung nasa ilalim ng Article 201 ng Revised Penal Code. Nakalagay sa Article 201 ng Revised Penal Code na ang sinuman na mag-glorify ng mga immoral doctrines. Yan, immoralidad na yung ginagawa nila eh. Mayroong tinatawag na warrant of arrest na dapat hinikayat na sumurrender. Ang ginagawa nila, pinupuri pa nila para ang kanilang technique ay para yung mga subscribers nila na makabantag ay palakpakan si Bantag. Yun po yung nangyari dito. Ang ginawang yan, nitong tatlong vlogger na ito ay, ulitin ko lang, krimen. Ang krimen na ginawa nila, number one, ay obstruction of justice dahil hindi pinatago nila, dapat sinusuplong nila, sinusurrender nila sa batas itong si Bantag. Ang problema, ginlorify pa, in-interview pa at hinayaan pa magsalita. Sa ginawa ng tatlong vlogger na ito, maghanda kami ng kaso laban sa kanila kasi umiiyak pa hanggang ngayon ang mga pamilya, mga anak tsaka asawa ni Percy Lapid. Tapos ang pumatay kay Percy Lapid na tinuturong pumatay ay kanilang binibigyan ng pinupuri nila. So maling-mali po yung ginawa nila. So nakatatlong pa sila, tatlong part, may part 1, may part 2, may part 3. So, yung nagkasala sila sa Article 201 na ang titulo ng batas nito sa Revised Penal Code ay immoral doctrines,
obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Indecent ang show nila. So the penalty of prison mayor or a fine ranging from 6,000 pesos to 12,000 pesos or both such imprisonment and fine shall be imposed upon those who shall publicly expound or proclaim doctrines openly contrary to public morals. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-interview kay Bantag, ay pinapakita nila na parang pinapanigan nila ang pagsasagawa ng krimeng murder. At yan ang ibis na tulungan nila ang bansa sa pagdakip ng mga tao na hinahanap ng batas ng korte para ililitisin ang kanilang ginagawa, ay binibigyan pa nila ng pagpupuri. At sa pagbibigay ng pagpupuri, tinitira nila yung si Mr. Katapang. Naku no, mas magaling siya kay Katapang. So ganun po ang ginagawa nila. So ito yung unang aming kakaso dyan kay Banatbay, kay Coach Noli Oli, at saka kay Bustada. So please lang, huwag nyo na ituloy yan. Huwag nyo nang interviewin yan kasi kung madadagdagan na naman kaso ninyo. Yan po ang mangyari dyan. So ito, pakinggan natin yung part 1 ha. Sandali lang, part 1, pakinggan natin kung ano sinabi nila. At hindi lang kayo, pati na rin sa ibang vloggers. Alright. Hindi na natin pakinggan yung yung video mismo nung tatlo ng Banateros. Pero kung mapapanood po ninyo, wala naman kayong makukuhang maayos eh. Kasi yung interview, ang nangyari, binabanatan nila etong namumuno sa Bucor, sa Bureau of Corrections, na kung saan etong si Mr. Bantag ay namuno ng ilang taon. Kaya nga nabuo yung yung conspiracy para patayin itong si Percy Lapid. Doon po yan nabuo, sa loob mismo ng Bureau of Corrections sa maximum security compound. Kaya anong umalis si Bantag, nasuspinde, ngayon nakasuhan, ngayon nagtatago at wanted na po ng hustisya. Pumalit si Katapang, pati yung isa nakasama dati ni Bantag sa BJMP. Ngayon binabanatan ni Bantag, katulong itong tatlong vloggers na tama naman sabi ni Engineer Toto Kausing, imbes na kumbinsihin na harapin itong kanyang mga reklamo laban sa kanya, harapin itong hustisya, itong kanyang mga kaso, ang nangyayari, para bang justify pa nila, parang gino-glorify pa nila itong si Mr. Bantag. So ayon kay Attorney Kausing, kay Engineer Toto Kausing, siya ay naatasan ng pamilya Percy Lapid para kasuhan itong tatlong ito, itong Banateros. Si Banatbay, si Coach Oli, at itong si Boss Dada. Ayan po yung Banateros. So nako, mga kababayan, ang hirap pag vlogger ka at papasukin mo yung ganitong klaseng mga content. Pwede naman ka na lang maggawa ng reaction, maggawa ng opinion pagdating sa mga isyong ito. Pero yung para bang mag-interview ka pa ng alam mo ng wanted, talagang makakasuhan ka. Na tayo naman di ba? Simple lang naman gusto natin makapaghayag ng gusto natin. Pero yung ganun na ginagawa nila, ang bigyan mo ng platform yung isang hinahanap ng batas, tinutugis ng batas, ibang usapan na po yan. Kaya yan po mga kababayan yung kaganapan na may kinalaman po dito sa kaso ni Mr. Bantag. Ito pong pagpatay kay Percy Lapid at dito kay John Villamor na hanggang ngayon ay pinaghahanapan ng batas. So abangan po natin yan kung ano mangyayari. At sa ngayon wala pa naman tayong naririnig kay Banatbay tungkol dito kasi ito po ay kaninang madaling araw lang binlog ni Engineer Toto Kausing, itong ating kaibigan. At malamang itong best friend ni Banatbay na si Atty. Libayan babanat din ito. Abangan po natin kasi pansin ko lang lahat ng content ni Banatbay banat kay Atty. Libayan nag-aaway na po sila So abangan po natin ang pagsasampahan ng kaso laban po dito sa Banateros kay Banatbay, kay Coach Oli at dito kay Boss Dada TV.